Kidlat News Updates. Mga balita ngayon. 81 anyos na lalaking pinagbintangang top NPA leader iniutos ng Court of Appeals na palayai. VP Sara umaasang makapanunumpa bilang Davao City Mayor si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang ng mga Pilipinong nakaranas ng involuntary hunger, umakyat sa 20% ayon sa SWS survey. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Iniutos ng Court of Appeals o CA ang pagpapalaya sa 81 taong gulang na lalaking nakakulong sa Manila City Jail at inakusahang leader ng New People's Army o NPA at consultant ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Base sa desisyon ng CA 16th Division, isang kaso ng mistaken identity ang ginawang pag-aresto kay Prudencio Cebu Calubit Jr. na isang construction worker dahil sa evident lack of diligence sa parte ng mga PNP CIDG officers na umaresto sa kanya, gayong kapareho lamang pala ito ng pangalan ng hinahanap nilang tao ngunit walang Junior. Disyembre ng nakaraang taon nang inaresto ng pulisya si Calubit Jr. na umano'y may patong na 7.8 million pesos sa ulo. Plano naman ng National Union of People's Lawyers o NUPL na magsampa ng counter charges laban sa officers na umaresto kay Calubit Jr. dahil sa kanyang unlawful incarceration. Umaasa si Vice President Sara Duterte na makapanunumpa bilang alkalde ng Davao City ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsisimula ng termino nito bukas Hunyo at 30. Saad ng Vice Presidente, hindi niya batid ang diskusyon sa pagitan ng kanyang ama at mga abogado nito sa oath-taking bilang mayor, gayong nakakulong ito sa ICC sa The Hague sa The Netherlands. Kung sakaling hindi ito makapanumpa, magkakaroon ng acting mayor ang Davao City na posibleng ang isa pang anak nitong si incumbent mayor at Vice Mayor-elect Baste Duterte. Dumalo nitong Biyernes si VP Sara sa oath-taking ng mga bagong halal na opisyal ng LGU, miyembro ng House of Representatives sa Davao City. Tumaas sa 20% ang bilang ng mga Pilipino na nakararanas ng involuntary hunger at least once in the past 3 months ayon sa huling report ng Social Weather Station o SWS. Sa survey na isinagawa noong April 26 to 28, 16.4% sa 20% ng respondents ang nagsabing naranasan nila ang moderate hunger, habang 3.6% ang dumanas ng severe hunger. Pinakamataas ang bilang ng nagugutom sa Mindanao na may 26.3%, sinundan ng Metro Manila na may 20.3%, Visayas na may 19.7% at Balance Luzon na may 17%. Bagyang mas mataas ang kabuoang resulta ng 0.9% kumpara sa survey noong April 11 to 15 na may 19.1%. Sa parehong survey, 50% ng mga Pinoy ang tinukoy ang kanilang mga sarili bilang mahirap. 8% ang nagsabing bahagi sila ng borderline o pagitan ng poor at not poor, habang 42% ang nagsabing hindi sila mahirap. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Zalenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.